Sa tahimik na umaga ng baybaying barangay, unti-unting nagigising ang pamayanan sa ilalim ng bahay ng Datu. Habang naghahanda ang mga mangingisda at mga ngalakal para sa araw na paparating, may isang batang lalaki ring tahimik na minamasdan ang kanyang bayan mula sa mataas na sahig ng kanilang tahanan. Anak siya ng Datu, isinilang sa pamilyang may kapangyarihan, ngunit kasama ng pangalang iyon ang mabigat na pananagutan sa kanyang angkan at pamayanan. Ngunit paano kung hindi lamang isa ang anak ng Datu? Sa maraming sinaunang pamayanan, ang pamumuno ay hindi simpleng parang korona na automatikong ipinapasa sa panganay. Mahalaga ang dugo at angkan, ngunit mahalaga rin ang kakayahan, suporta ng pamilya, yaman, tapang, at tiwala ng pamayanan. Kapag may magkakapatid, maaaring magsimula ang tahimik na paghahambing. Sino ang mas marunong makipag-usap? Sino ang mas mahusay mamuno? At sino ang tunay na kayang magdala ng pangalan ng kanilang angkan? Ayon sa mga pag-aaral tungkol sa sinaunang lipunang Pilipino, hindi sapat ang pagiging anak ng Datu upang agad maging susunod na pinuno. Kailangang makita ng pamayanan na kaya niyang magdala ng pananagutan. Ang isang lalaking maharlika ay kailangang matutong makipag-alyansa, magayos ng alitan, magbigay proteksyon at panatilihin ang pagkakaisa ng barangay. Sa ganitong paraan, ang pamumuno noon ay hindi lamang mana. Ito ay tiwala ng pamayanan. Sa sinaunang barangay, mahalaga rin ang suporta ng angkan at mga kaalyado. Ang Datu ay hindi lamang pinuno dahil sa pangalan, lumalakas ang kanyang impluwensya dahil sa ugnayan, yaman, kalakalan at tiwala ng kanyang mga kasama. Kaya kung may magkakapatid na anak ng Datu, maaaring mas lumakas ang isa dahil mas marami siyang kakampi at mas mahusay bumuo ng ugnayan sa ibang pamilya at barangay. Ngunit hindi rin imposibleng magkaroon ng tensyon sa loob ng pamilya ng Datu kapag parehong may dugong maharlika, yaman, kakampi at ambisyon ang magkakapatid. Maaaring lumitaw ang tahimik na paghahambing kung sino ang tunay na mas karapat dapat mamuno. Hindi ito laging nahahantong sa digmaan. Sa maraming pagkakataon, sinusubukan itong ayusin sa loob ng angkan sa tulong ng matatanda at mga kaalyado dahil kapag nahati ang pamilya ng Datu, maaaring humina rin ang buong barangay. Sa huli, ang susunod na pinuno ng barangay ay hindi lamang pinipili dahil siya ang anak ng Datu. Mahalaga ang dugo at angkan, ngunit mahalaga rin ang kakayahang mamuno, bumuo ng alyansa, magbigay proteksyon at mapanatili ang tiwala ng pamayanan. Sa sinaunang lipunang Pilipino, ang pamumuno ay hindi simpleng mana lamang. Ito ay pananagutang kailangang kilalanin ng buong barangay. Sa pag-aaral ng mga anak ng Datu at lalaking maharlika, mas nauunawaan natin na ang pamumuno noon ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pananagutan sa pamilya, sa angkan at sa buong pamayanan. Sa likod ng bawat pangalan ng Datu, may kasamang tiwala at tungkuling kailangang panatilihin para sa susunod na henerasyon.